alam po ninyo, yung pag-uutang hindi masama. Kasi kailangan matustusan natin ang lahat ng proyekto ng gobyerno. Pag kulang ang revenues mo, you really need to borrow. Ang mahalaga dyan, yung hinihiram natin ay itutustos mo sa mga proyekto, hindi nanakawin. Tandaan nyo, na kaya tayo pinapautang ay maganda ang credit standing natin. At hindi tayo balasubas. We've been paying debts. So walang problema dyan eh. So I cannot understand why kukontrahin nyo yung pangutang. Kukontrahin nyo lang yun kung alam nyo na yung inuutang pupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Basta hindi masama ang mangutang. Ang masama kung yung ginamit mong pangutang, ginamit mo sa personal. Kung nakawin mo lang, yun. Yun ang malinaw doon, Attorney Sal. Pero sino ang mag-oversee doon sa mga utang, Attorney Sal, to make sure na ito ay napupunta doon sa dapat talaga na dapat pondohan dahil nga may deficit? Ang gobyerno. Kasi gobyerno ang umutang. So, meron tayong mga institutions that is in charge or that are in charge for this. So, yan ang gagawin nila. Kasi ang history natin, kung matatanda mo, ang dami nating utang, nabayaran natin lahat yan. Pati nga yung nuclear plant, nabayaran natin yan. At saka kahit nung pandemic, magandang credit standing natin. Ibig sabihin, okay tayo. But were there instances before, Attorney Sal, sa mga previous administration, na nagagamit sa pagnanakaw yung mga inuutang natin? Ay, hindi malayo yun. Pero alam mo, nung nakarang administrasyon ng Duterte, di ba daming utang natin, umabot ng trilyon. Pero nakita mo naman yung development. Yung skyway, lahat na yata nakita mo eh. Nakakikinabang tayong lahat. Yung sa pandemic. Kaya kailangan. Kaya nga sabi ko dun sa ang utang natin, hindi ka kung mahalaga. Ang mahalaga dyan, kung saan ginagamit. Dahil kung gagamitin sa mabuting development, kagaya nito, itong inuutang natin, palagay ko dapat gamitin ito. Again, uulit-ulitin ko. I feel like sounding a broken record, but sa edukasyon natin nilagay muna. Edukasyon talaga ang kailangan niyan. And then, buksan mo ang ating bansa sa mga investors para magkaroon ng magandang development. Pabrika dito, pabrika doon. Ayusin mo yung mga kalsada kasi hindi mo mag-i-invest siya kung ang infrastructure mo masama. So dito tututukan ng mga kababayan natin, Attorney Sal, kung saan gagamitin ng gobyerno natin yung inuutang nila. At katulad ng sinabi mo, nung previous administration, nakita natin kung saan napunta yung inutang natin. Nakita natin, diba, Attorney Sal, tangible, nakita natin yung mga infrastructure Ngayon, Attorney Sal, hinahanap ng mga kababayan natin yung mga resulta at yung magiging resulta na hindi suntok sa one or drawing lang yung mga ipinangako sa bayan. And, Attorney Sal, may hamon din naman ng iyong friend, si Speaker Romualdez, kung totoo daw na walang anomalya sa AKAP, dapat daw ilabas ang listahan ng mga nakatanggap nito para makapagsagawa daw sila ng People's Audit o Public Audit. Sa tingin mo, Attorney Sal, kakasapo ba dito si House Speaker? Hindi. Mabilis pa sa alas 4, hindi. Huwag na magagawin yun, di ba? Yung open the books nga sa Congress, hindi nga sila kumasa, di ba? Exactly. Kaya wala yan. And kasi nga, may mga reklamo pa nga dun sa mga, eto nga sa mga dole out sa mga ayuda. Kasi ang binibigyan lang daw ng ayuda ay yung malapit kay congressman. Sa mayor. Parang kami namimili. Selective daw yung ayuda, Attorney Sal. Hindi daw talaga para sa lahat na mahirap, kundi doon daw sa mga botante lang sa kanilang lugar. Mga supporters nila yun. Marami rin pumuna sa 2025 budget dahil hindi naman daw totoo na ang education sector ang nakakuha ng pinakamalaking budget chunk. Para lang masabi na hindi lumabag sa batas, isinama ang budget ng Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy at iba pa sa budget ng education, kaya mas mataas na ang budget ng education kesa sa DPWH. Ang PNP at PMA at iba pang akademya na nakalinya sa defense and security ng bansa ay hindi kabilang sa education sector, bagkus ito raw po ay kabilang sa DND. Kung susumahin, mas malaki pa rin ang budget para sa public works kumpara sa education sector na isang paglabag
sa konstitusyon. Attorney Sal, anong nangyari sa budget natin? Bakit ganito? Yung mga ganong moves na ginawa ang gobyerno para lumabas na mas malaki pa rin yung pondo ng education They're sector. trying to justify what is illegal. It's Kaya- very illegal. Kaya pumunta na sila sa Korte Suprema. Kumaintindihan, ba't walang pumupunta sa Korte Suprema? Kung mga ganito yung justification nila, Attorney Sal, para hindi makita yung technicality sa batas or maging unconstitutional ang ating paano kalang budget, Attorney Sal? Anong solusyon? I-abolish Congress. I-abolish natin ang Congress, Attorney Sal. Anong ipapalit natin pag in-abolish natin? Revolutionaryong gobyerno at spiritual na gobyerno. And I think it's high time for us to have a spiritual government, Attorney Sal. Oo, yeah, kailangan natin. Makinig kayo kay Pastor Apollo Kibuloy. At marami kayo matututuan. Kasi Attorney Sal, lantaran po, Attorney Sal, yung mga justification na ginagawa nila, but still, it's still unconstitutional. Oo. Marami ng taliwas sa saligang batas, pero sige pa rin sila. Sabi ng mga kababayan natin, saan daw po sila kumukuha ng lakas ng loob at kapal ng mukha para gawin ito ng harap-harapan sa taong bayan? Pwede sa kanilang mga sarili. Saan pa kukuha yan? Pero Attorney Sal Bigo naman, sa wataihin ng Marcos Jr. administration ang lahat ng pogo sa bansa. Nauna nang ipinangako ng PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan na tatapusin nila ang problema sa illegal na pogo itong 2024. Pero bigo sila ng kabuang detalye o bigo sila ang kabuang detalye sa report ni Paul Montibon. Bigong maipasara ng pamahalaan ang natitirang Pogo Hubs noong 2024. Ito'y sa kabila ng pangako ng PNP noong nakaraang taon na tatapusin daw nito ang problema ng iligal na Pogo sa bansa sa loob ng 2 buwan o hanggang Disyembre ng taong 2024. Ito ang tinurang noon ni Marbil kasunod ng umano'y iligal na raid ng mga tauhan nito sa Century Peak Tower sa Maynila sa panguna ng PNP Anti-Cybercrime Group at NCRPO. Giit ng opisyal hindi raw sila titigil hanggang hindi nauubos ang mga illegal online gambling at iba pang mga uri ng sugal pati na rin ang human trafficking. Gayunpaman, umalma ang may-ari ng gusali sa operasyon at nauwi ito sa demandahan. Nagresulta naman ito sa pagkakasibaka sa pwesto ng dating hepe ng NCRPO at dating hepe ng PNP-ACG. Sa isang hiwalay na panayam kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, bagamat matagumpayan niya sila sa laban kontra illegal na Pogo Hub sa bansa, aminado ito na marami pa rin sa mga nagpapatakbo ng mga Pogo ang nagmamaang-maangan pagdating sa pagpapasara at paghihigpit sa mga Pogo. Batay sa obserbasyon ng mga otoridad, naghahanap ng paraan ang mga malalaking Pogo na maitago at mailipat ang kanilang mga operasyon sa mas maliit na opisina o lugar dahil dito nahihirapan nila silang habulin ang mga ito bagamat ginagawa pa rin nila ang lahat na tapusin hanggang sa unang bahagi ng taong 2025. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Yun yung isa din sa mga resulta na hinahanap ng mga kababayan natin, yung mga promise ng government na to address yung Pogo. Wala na. Yeah. Drawing din. Yeah. Tuloy, ang duda ko baka sila rin yun. Kumbaga, may mga vested interest dyan. Baka kasama sila ron. Sino yung sila? Sino pa? Di yung mga tiwali. Aha. Yung, may theory before, Attorney Sal, na pinag-uusapan nila sa social media na yung mga, the people behind sa government na atakihin itong mga Pogo, may mga Pogo din. Oo nga. I'm not sure if they're investors, protectors, I don't know. Kasi meron pa rin Why not wipe out everything if they're really serious in addressing yung issue ng Pogo? Kumikita yun. Plano rin naman, Attorney Sal, ng pamahalaan na gawing hotel at seminar center ng gobyerno ang mga Pogo Hubs. Ang ayon ka ba dito, Attorney Sal? Gagawin, Gagawin daw po itong seminar center at hotel ng gobyerno, yung mga Pogo. Di ba nalaki ng mga infrastructure na? Gawin yung eskwelahan. Edukasyon, yun ang kailangan. Seminar.
Edukasyon na kailangan talaga natin. Samantala, Attorney Sal, isa rin laban ng balita ngayon o sa laman ng balita ngayon ay natagpuan ng mga mangingisda na submarine drone sa bayan ng San Pascual dyan sa Masbate noong December 30. Possible daw itong ginagamit para sa communication, underwater surveillance, oceanographic research at naval operations. Sa ngayon, nasa kustudiyan na ng Philippine Navy ang mga drone para sa mas malalim na investigasyon kung saan ito galing at kung may bata ba ito sa seguridad. Ang tanong dyan, Attorney Sal, saan ba galing itong drone na to and what's the purpose nito at nakita ito sa ating teritoryo? Unang-una, paano naman nila malaman kung saan ang galing yan? Kasi alam lang tubig. Pangalawa, ano naman kung may drone dyan? Ano ba ang tinitingnan nila? Most likely, naghahanap yan ng mga mina, mineral. Hindi yung security, maniwala mga security. Ano meron dun sa Masbate na magiging security threat para sa atin? Kaya nga, basta ako, yung mga ganyan, kung saan magaling yan, naghahanap ng mina yan, kayamanan. Yan lang yung hinahanap nun. Hindi hanapin din. Pagkipagkumpetensya lang maghanap pa, maguna tayo. May ilan naman sa ating mga kabayan, Attorney, na nagsasabi na posibleng palabas lamang ito para maisulong ang planong pagbili ng submarine ng bansa upang mapalakas di umano ang ating depensa. Anong masasabi mo dito, Hindi Attorney naman Sal? kailangan yan eh. Kung talagang kailangan kang bumili, you don't have to justify it by doing that. All you have to do is to buy. Tapos. Tapos ang usapan. Oo nga. Attorney Sal, sa column naman ngayon ang iyong kasama dyan sa Manila Times, si Dating Senador Francisco Tatad sa kanyang column na may titulong The Right to Impeach. Sinabi niya dito in a quote, "For Filipino Catholics, 2025 will be a jubilee year, a year of forgiveness, reconciliation, and renewal as declared by the Vatican. For the Marcos government, though, it could be a year of serious political and religious challenges. These are entirely internal challenges, but they could overshadow external ones. At the beginning of the year, the politically powerful Christian sect, Iglesia ni Cristo o INC, is set to launch nationwide political rallies against moves in Congress to impeach Vice President Sara Zimmerman Duterte and charge her father, former President Rodrigo Roa Duterte, with crimes against humanity in connection with the alleged killing of drug addicts during his term as President of the Philippines. These are meant to be peaceful rallies, but there is no assurance that they would be completely free of any armed implications. The proposed rallies are manifestly intended to pressure the House of Representatives to cease and desist from processing the 3 impeachment complaints that have been filed against the Vice President and the criminal charges which the House Quad Committee had recommended to be filed against former President Duterte with the Department of Justice, having originally supported the Marcos Duterte team in 2022. The INC obviously feel a duty, if not a right, to express its continued support for the Dutertes even after the Uniteam coalition has fractured. The rallies would appear to be legitimate means of expressing INC's position on a public issue. In the current situation, the INC apparently wants to prevent Sara from being impeached. The INC appears to have some valid political grievances against Malacanang in Congress, but it has no veto power on the state's constitutional right to impeach. We need a win-win solution to this problem, but if both sides decide to play hardball, we'll surely end up in a crisis." Anong punto niya? Sa dami na sinabi niya, hindi ko makita yung punto niya. Ano ba exactly punto mo? Kit, walang galang na. What exactly is your point? Anong gusto mo? Gusto mo magpalit na ng gobyerno? Basta umatan na lang kayo ng rally. Supportado yan ni Kit. Rally as an expression of support to the Marcos administration, or specifically to President Marcos Jr., call to stop the impeachment because it will not benefit not a single Filipino. Yun talagang tama yun. Kaya maganda yun. Tama yung ginagawa ng INC. Suportahan natin para makinig yung mga nandyan, yung kaibigan natin, si Tamba. Wawa ka naman, Martin. Naging Tamba ka na tuloy. Tambalelong ang mangyayari sa inyo. Ang tambalelong.
Papalibalentong. Samantala, Attorney Sal, sa column naman ni Isabel Ongpin. Sabi niya, still on the Manila Times pa rin, and I quote, "The new year is here and we have given each other messages of hope and happiness for it. Now we have to come to the end part of the year for which we have to rise to its challenge. And that is the coming elections in May for the Senate and Congress, as well as local governments. We are faced with challenges to how we should react and how we can be effective in our reaction. The picture is that we are being overtaken by dynasties, by celebrities, and by moneyed elements who, because they have influence, which translates to voting power, they are ready to overwhelm the ordinary candidate who has none of that, no matter that this latter candidate is obviously by record better. What can we do? First, we should talk about it as a problem, so others who are oblivious or suborned or intimidated will know that there are discrepancies, problems, and dangers to our democracy, our society, and our morale that we should recognize and oppose." Yan po yung bahagi ng column ni Isabel Ong, Attorney Sal, yung mga sabing nire-raise yung issue na dapat mapag-usapan po, Attorney Sal, na problema po ng ating bayan. Walang galang na, ma'am. Kaibigan ko siya. Ma'am, ang problema talaga natin yung edukasyon. Kahit na pag-usap, you're gonna talk about it. By whom? By us? Yung mga edukado lang. Ay paano yung mga masa? Hindi nila maintindihan yun eh. Kailangan talagang papag-aralin natin ang masang Pilipino, lahat maging educated para malalaman natin, maiintindihan at hindi ka magkakaroon ng mga ganitong uri ng politiko, maniwala ka. Iyan talagang problema natin. That's the long and short of it. Education is the key to development. Mawawala, maniwala ka. Sabi ko nga doon sa may kausap akong kagabi. Yung mga anak mo, educated yan. Pareho na sila graduate. Tanungin mo sila, kung bobotohan nila yung mga nakaupo ngayon. Sabi nga nila, hindi eh. Exactly. Kasi edukado sila eh. Pero yung masa, talagang iboboto yung mga yan. Kasi madali sila. Vulnerable sila eh. Madali silang mabola, mauto. Hindi naman matakot, mapakiusapan, malinlang, maimpluwensya, mabili. Ayun po yan ang katotohanan. Ang problema lang natin, hindi nila papatupad yung edukasyon eh. Because they want to maintain that the masses of our people are uneducated to maintain a corrupt political system. Yan ang katotohanan dyan. Kaya that's why I've been nung kami ni Presidente Duterte, sabi ko, alam mo, 1,000 mang Duterte. Hindi matatapos ang problema ng bansang ito hanggat ang taong bayan ay hindi edukado. Lahat. As in lahat. Wala. But for this coming elections, Attorney Sal, Ay wala. Mananalo dyan yung the usual. Maniwala ka sa akin. O itaga mo sa bato. Ang mananalo dyan yung may dati ng name recall, face recall, may organisasyon, at may pera. Nako. I would like to ask sana if do still have time to educate the public. I mean, Hindi. para sa election na ito. Definitely, walang mangyayari I dyan. mean, para, Nako. paano lang yung decision making nila. For 5 decades ago, yan na yung dinadaldal ko. Ganun pa rin ang nangyayari, paulit-ulit lang. Wala, maniwala ka. Well, nais naman magsulong ni Pastor Apollo Siquibuloy ng mga konkretong solusyon upang mabawasan ang epekto ng pagbaha sa bansa sa pamamagitan ng pagsasaayos ng flood control projects, pagkatanim ng puno at pagkapatupad ng mas mahigit o mas mahigpit ng mga programa para sa kalikasan. Na ito ang balita ni Angel Pastor. Madalas maranasan ng Pilipinas ang mga kalamidad tulad ng bagyo na nagdudulot ng matinding pagbaha sa iba't ibang lugar at pagkasira ng mga infrastruktura.
Sa 2024 national budget, tinatayang 255 billion pesos ang inilaan para sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinagmalaki niya ang 5,500 flood control projects na nakumpleto sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ngunit makaraan ng ilang araw ay hinagupit ng sunod-sunod na bagyo ang bansa. Isa na rito ang bagyong Karina na nagdulot ng matinding pagbaha sa Metro Manila. Lubog din sa baha ang rehiyong Bicol matapos humagupit ang bagyong Christine. Bilang tugon, nais isulong ni Pastor Apollo Sikibuloy ang Housing Renovation and Standardization Program na magbibigay ng standardized housing, lalong-lalo na sa mga flood-prone areas. We have here number 1, sabi ni Pastor, ang ipapasa niya, Housing Renovation and Standardization Program. Ano tong housing renovation? Sabi ni Pastor, kasi na-identify naman kung saan yung mga parte ng bansa na flood-prone areas or typhoon-prone areas. So, dapat bibigyan sila ng standardized na housing. For example, alam mo, malapit yan. So, at least 2 to 3 story o houses naman ang ibigay natin. So, achievable ba? Bakit? Paano yun? Ang laki-laki ng 2 to 3 story houses. So, sabi ni Pastor, isa din sa nabanggit ni Pastor is yung super ministry system. Isinusulong din ng butihing pastor ang pagtatayo ng community resilience centers na magiging complex centers ng mga nasalanta ng kalamidad na mayroong pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, tubig, damit at mga gamot. Ang gagawin niya is ready siya, complex po ito. So, each CRC will accommodate kung ilan man yung number of population in that certain barangay. Tapos po, it will be equipped with essential supplies. May food na, may water na, meron pang medical necessities, may clothing, kumpleto na. And it will serve as a command center during disasters. And of course, it will function, like I've mentioned, as a community center during non-disaster period. So, ganun ang pagiging proactive approach, dapat nakikita mo na saan mo ililikas, saan mo ililipat yung mga magiging typhoon survivors during that time. Siyempre, elevated again yan. Elevated yung area na yan para talaga wala tayong magiging problema on the day of the typhoon.